Isang magandang umaga po sa inyo. Tayo po ay so tayo po ay magpatuloy po sa ating gawain ng paglilingkod sa Diyos. So kayo po ay nais tuloy po natin yung ating pag-aaral at may kinalaman po sa hermeneutics. So ito po pag-aaral po natin na ito ay magiging mabagal po, mabagalan po natin sapagkat ito ay kinakailangan natin matanim sa ating isip sapagkat lahat po tayo ay bumabasa ng Biblia at lahat po tayo ay may kapag po natin kahaya ang salita ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa atin at din dito sa kaibigan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. So alam po natin ang hermeneutics po, no? Ito po ay isang art and science of interpretation. So madali kayo kawalan po, ito po ay understanding the meaning of the medium. Pag sinabi po natin medium, ito po yung ating lingwahe ginagamit. No? Maaaring po ito ay verbal, maaaring ito ay body language, at maaaring ito ay maging symbol o yung auto o yung pinatawag natin graphical. No? Kagaya po halimbawa, kung kayo po ay nag-aaral ng drawing 101, yan po sa po na sa atin na line is the language of drawing. Okay? Yan po sinasabi ito. At yung po mga pipe, sign language ang pinakagamit nila, that is the gesture. No, kung paano po natin igalaw at ikilos ang ating katuan, yan po ay may interpretation po sa ibang mga tao. Okay? So, it is an art, it requires skills and practical ability. So, pinag-aralan po natin, yung previous lesson po natin, na yung pong required skills po natin at yung tinatawag na practice ability po natin, yan po ay natututunan po natin mula po nang tayo ay maliit. No? So, nade-develop po tayo hanggang magkaroon po tayo ng kamuhan at magkaroon po tayo ng kaisipan. At kaya nga meron tayong sinasabi na ang ginagawa ng matanda ay ginagaya na mga bata. Bakit? Sapagkat napapractice po yung kanilang ability, nagagaya po nila yung ating ginagawa. So, ang wala lamang pong kakayanang magpupunawa, no? O makaunawa, ay yung pong mga taong mayroon pong kakulangan sa pag-isip. No? So, medyo may wala po sa synchronization yung kanilang ability to think of the reason. So, it is a science because it has a systematic and methodological principles na kung saan yung principles na ito, no? Ito po ay ginagamit po natin sa pag-araw-araw. Bagamat hindi po natin nalalaman. So the word is coined for biblical study that deals with the verbal usages, but its skills and methodological principles are an integral part of human reasoning. So bahagi po ito ng ating reasoning. So nagbigay po tayo ng halimbawa nung nakaraang lesson po natin na kung saan pinakita po natin kung paano ito nagiging bahagi ng ating kaisipan. Okay? So communication flows between the source and the receiver when the language or medium is common to both parties. So, kaya nga po sabi po natin, hindi po pwede magsalita, mag-usap po yung object sa kanilang lingwahe at makikipag-usap po siya sa Hapon. Sa Japanese language, hindi po sila magkakaintindihan. So, ang Bisaya, hindi po pwede makipag-usap sa Kapampangan sa kanilang sariling lingwahe. Kaya nga meron po tayong tinatawag na national language yung Pilipino o Tagalog. Yung po yung pinaka-common medium natin. Common language po natin. So, hermeneutical principles operate naturally if the medium is shared by both the source and the receiver. Pansinin po rin nyo minsan kapag po makikipag-usap po tayo sa highly technical people, halimbawa sa mga engineer, hindi po natin maintindihan yung kanilang minsan sinasabi, lalo na po sa mga medical staffs, no? Sa mga doctors. Pag yung dalawang doktor po nag-usap at tayo po'y makikichismis, no? Makikikilgrap po tayo, hindi po natin naiintindihan yung kanilang sinasabi. Bakit? Sapagkat meron po silang sariling terminong ginagamit
na hindi po ka sa ating common. Diba? Kapag ang dalawa naman pong engineer nag-usap at makikinig po yung doktor, hindi rin po niya maintindihan sapagkat yung pong engineer, meron po silang mga sariling technical term na hindi po available sa mga medical staff. So yun po yung hermeneutical principles operates naturally if the medium is shared by both the source and the receiver. Okay? So the expression within the region is shaped by the parties shared by the milieu, social, cultural, political, and geographical context. So binigay po natin, halimbawa, yung sinasabi natin sa salitang marites, na kung saan ito ay proverb, pero pagdating po sa ating kultura, ito po ibig sabihin, chismosa. Pag Tagalog, kapag marites, pag lalaki kaya, maritoso. Diba? So, yun po yun. So, foreign medium disrupts the natural flows of hermeneutical principles, required or practice skills to understand the expression of the language. So, nagbigay po ako lahat ng halimbawa last week, na kung saan, pumunta po ako sa party ng ngayon po, nila Sister Agustin, doon po sa Kaligtasan, nakausap po isang kapatiran, ano kanyang hanap buhay, sabi po niya ay tubigan. So, ang nasa isip ko, marami siyang drum, may sasakyan, may kariton, nagdi-deliver siya ng tubig. Sapagkat ang tubigan, pagdating po sa Maynila ay taga-deliver ng tubig. Diba? Pero pagdating doon, yun po ay palayan. So, magkaiba kaya na-disrupt ako. No? Na-disrupt ako. So, later lang, nalaman ko na ang tubigan sa kanila, ibig sabihin ay tubigan. Ay saan. Kagaya ba, kung tayo pupunta sa Cebu, pag sinabi tayo magpapahinga, sino po taga-Cebu? Yung taga-Cebu, pahinga. Yung sabihin ng pahinga ay magkakasilyas nila. Magkakasilyas. Okay? Pahinga. So yun po yun. So, practice curriculum. So kapag ang medium po hindi po sa atin tinatawag na pamilya, so, pinag-aaralan po natin, pinapractice po natin yung ating skill. So, pinag-aaralan po natin. No? Kaya, halimbawa, pupunta po tayo sa ibang bansa, gusto natin malaman yung kanilang lingwahe. So, pinag-aaralan natin, dine-develop natin yung ating sarili para magkaroon po tayo ng skills. Okay? Hermeneutics engage with verbal usage by the dictate of common sense, where medium is common to both the source and receiver. So, yung common sense po natin, nagpo-flow lamang po yan kapag yung medium o yung language po na ginagamit ay common po sa atin. Pero kapag hindi po tayo pamilyar doon sa medium o sa language, stop po yung thinking natin, nabablock po yan. So, kumbaga, natutula na tayo. Dahil hindi po natin alam. Diba? So, God communicated, no? Ito po yung reason kung ba't kinakailangan po natin yung hermeneutics. God communicated with the prophets and Christ through His apostle. They left their written records as written in Isaiah chapter 55. Mabuti po, basahin po natin yung Isaiah chapter 55 verses 6 to 9. Ganito po ang pagkakabanggit. Hindi ko na isama sa ating PowerPoint presentation. Isaiah chapter 55. Sabi po ay ganito, sapagkat ang aking inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya, samantalang siya'y malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad, at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, manumbalik siya sa Panginoon, at kaawaan niya siya. At sa aming Diyos, sapagkat siya mapagpatawad ng sagana. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyong pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip. So sabi po rito, hanapin ninyo ang Panginoon. So, hinahanap po natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang mga sulat.